serving the Lord? No. All the more go. Serve the Lord. And then finally, ito mga kapatid, another na sabi ng Panginoon, yung Great Commission. Sa Matthew 28:18 to 20, sabi ng Panginoon, all authority has been given unto me, therefore go, make disciples of all nations, teaching them to observe all that I have taught you, baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Spirit. Tawag po ng marami rito, Great Commission. No? Go make disciples of Christ. Ito ho yung part rin ng sinasabi ni Apostle Paul. The task that the Lord has given to me is for me to testify to the truth of God's grace. Ito ho yung, ang totoo, Jesus-ness po ito. Ang itinuturo natin is Jesus. Kaya lang dito ang challenge is, teach them to observe. Meaning, yung itinuturo mo, makita. Teach them to observe all that I have taught you. Nagtuturo tayo ng Jesus-ness. Pero dapat yung Jesus-ness, kita sa buhay natin. Yung grace, yung love, yung mercy, kita sa atin. Yun po, sabi, go make disciples of all nations. At ito pong task na ito, mga kapatid, ay ibinigay sa ating lahat. Preaching the gospel. And when you preach the word of God, the Lord will use you. Minsan, ang kondisyon natin parang ayaw natin. Again, ang papuri sa Panginoon. Nung Sabado, Saturday, ang sakit-sakit po ng katawan ko, hirap na hirap po akong tumayo. In fact, kahit ngayon, medyo masakit po likod ko, yung mga binti ko, masakit. Pero meron pong nakaschedule, nag-invite sa amin, kasama ko si Pastor Ronnie, na mag-preach sa isang security agency. Ako ho, yung nag-invite, nung malaman ko na hindi kami sasamahan, gusto ko mag-back out. Sabi ko, parang tanongin ko, sasama ba siya? Hindi, Pastor, masama daw ang katawan eh. Eh ako din, ang sama ng pakiramdam ko. Pero naalala ko po itong mensahe na ito. Preach, share the word of God. Alam nyo, yung sabi ko, Pastor, pag-pray ako. Sa pinag-pray ako ni Pastor, feeling ko, lumakas ako. Nung nagpipreach na ako, mga kapatid, wala akong nahahawakang ganito. So para akong gumaganong-ganon. Pero ay, alam nyo, natapos ko yung preaching. And when I extend the invitation para tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, mahigit 100 security guards yung tumayo, declaring na ina-accept nila si Christ as their Lord and personal Savior. Mga kapatid, yung authority ng Panginoon as we follow His Great Commission, sa atin, dala natin. So go, huwag kayong matakot. At saka ang isineshare natin is the Word of God. At yung Word of God may pangako. The Word of God will not return void, empty. I-accomplish ng Panginoon yung kanyang purpose kung saan yung salita ng Diyos ay diniklara. Go, preach the grace of God. Kapatid, buhay ka pa. Buhay ka pa. Gusto mo bang ang buhay mo maging useful and meaningful? Regardless of your age, regardless of your profession, regardless kung ano ka, gusto mo bang ang buhay mo maging useful and meaningful? Yung mga nagsasabi, opo naman. Eh sino ba naman ang tatanggi doon? Pero ang tanong ko sa iyo ngayon, gusto mo ba na ang buhay mo maging meaningful? Or meaningful na maging more meaningful pa? Useful na maging more useful pa? Gusto mo? Yung mga nagsasabi, Pastor Gami, gusto ko yan. Gusto ko ang buhay ko kung kukunin na ako ng Panginoon.
kagaya ni Apostle Paul, madeklar ako, I have fought a good fight. I have finished the race. My life now, I consider it worthless unless I finish the task that the Lord has given me. Sana ganun yung madeklara natin. Yung mga gusto na ang buhay maging more useful and meaningful, pakitaas nga ang kamay. Okay, tayo po ay manalangin. Panginoon, narito po kaming lahat. Kinreate mo ang buhay naming ito na ang purpose ay para maging sa iyo rin. Sabi mo nga, Panginoon, sa iyong mga salita, sabi ni Apostle Paul, dineclare niya, for me to live is Christ. Ang buhay na ito ay galing sa Panginoon at ang buhay na ito ay para rin sa Panginoon. Kaming lahat na nandito, Panginoon, gamitin mo kami. Higit pa sa paggamit mo dati, na ang mapapapurihan, higit sa lahat ay ikaw. At ma-enjoy po namin ang buhay na ito, Panginoon. Maging useful ito pati sa sarili na namin. Maging more meaningful ito, aming Ama. Huwag pong mapasama kami dun sa mga nawala sa daigdig na ito, na wasted ang buhay. O kaya mga Kristiyanong tumanda na lang ng ganon, pero hindi po talaga naging useful, hindi talaga naging meaningful. Panginoon, ayaw po namin nun. Narito po kami, tinatalaga namin ang buhay namin sa iyo. Pagharian niyo po kami, gabayan, patnubayan sa araw-araw pa na aming ipamumuhay sa daigdig na ito. Hanggang kunin mo na kami, aming Panginoon, gamitin niyo po kami at mas maging makabuluhan nga ang buhay namin ito for your greater glory and honor. In Jesus' name we pray.